Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miatis Busyal and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about may kilala ka bang imposible mong makasundo? So our concept is all about mediator. So, ang ibig sabihin ng mediator ay tagapamagitan, isang taong pumapagitna sa dalawang magkaaway upang magkaroon ng pagkakasundo. Sa pananampalatayang Kristiyano, si Jesus Christ ang perpektong mediator sa pagitan ng banal na Diyos at makasalanang sangkatauhan. So, dahil sa kasalanan is hindi natin kayang lumapit sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang banal na buhay, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, binuksan ni Jesus Christ ang daan upang tayo'y mapatawad at muling mapalapit sa Ama. So, our Bible readings for today is 1 Timothy chapter 2 verse 5, ASND version. May isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So, tatako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus is the one and only mediator. So, walang ibang makapamamagitan sa atin at sa Diyos kundi si Jesus Christ lamang. So, hindi relihiyon, hindi mabuting gawa, hindi tao. Mismong si Jesus lang ang may karapatang mamagitan dahil siya lang ang walang kasalanan. Second is Jesus is the ultimate peacemaker. So, sa pamamagitan ng kanyang dugo is ginawa niya tayong kaibigan ng Diyos mula sa pagiging kaaway. So, ang krus ay tulay ng kapayapaan sa pagitan ng langit at lupa. And last is Jesus calls us to be peacemakers. So, tinatawag tayong maging tagapamagitan din sa mga relasyon sa paligid natin. So, kung pinatawag tayo ng Diyos, tayo rin ay dapat maging instrumento ng pagkakasundo. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is proclaim Jesus as our soul mediator. So, dapat natin ibahagi sa iba na si Jesus Christ ang daan patungo sa Diyos. So, hindi sa pamamagitan ng mga santo, mabuting gawa o ritual, kundi kay Kristo lamang. Second is promote peace and reconciliation. So, kung may hidwaan ka sa ibang tao, ikaw na ang unang humakbang patungo sa kapayapaan dahil sa loob man ng pamilya, simbahan, o community yan. And lastly is pray for our own Christian court. C-A-R-E. Care. So, dapat natin ipanalangin natin ang mga leader na may puso sa Christian arbitration for reconciliation and equity upang ang mga alitan sa simbahan ay maresolba ng may habag at katarungan. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part of our discussion. Our discussion talks about why is it important that Jesus, not anyone else, is our soul mediator before God. So, para sa akin is napakahalaga na si Jesus Christ lang ang mediator natin sa Diyos dahil siya lamang ang may ganap na kabanalan at sakripisyong sapat para sa ating kaligtasan. So, kapag sinubukan nating dumaan sa ibang daan, like mabuting gawa, relihiyon, o ibang tao, is binabaliwala natin ang ginawa ni Jesus Christ sa krus. So, si Jesus Christ lang ang may karapatan na mamagitan dahil siya ang buktong na anak ng Diyos na naging tao, namatay at muling nabuhay para sa atin. So, sa Kanya lang tayo ligtas at sa Kanya lang tayo makakalapit sa Diyos ng may pagtitiwala at kapayapaan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil Ikaw ang aming tagapamagitan. Dahil sa iyong dugo at sakripisyo, kami ay napatawad at muling nakalapit sa Ama. Lord God, turuan mo po kaming maging tagapamayapa rin sa buhay ng iba. Bigyan mo po kami ng lakas na itaguyod ang kapayapaan sa mga nasirang relasyon. Sa iyo lamang namin inilalagay ang aming tiwala bilang tanging daan patungo sa Diyos. Sa ngalan Kristo, Amen.